The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary Magdalene ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first. He saw and believed. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli ho, magandang umaga sa kanilang lahat. At nais ko kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas po. Pasko pa ano. At pakibati yung katabi nyo ng Merry Christmas. At pakisabi, dagdagan mo naman yung regalo mo. Tama o mali? Meron akong babanggitin ng mga statements, tatlong pangungusap. At kung kayo'y sumasang-ayon ho, yung sagot nyo ay tama sa mga statement na ito, okay lang ho ba na pakitaas yung inyong kamay? Na para malaman ho natin kung sumasang-ayon po kayo sa mga statements na ito. Tatlo lang ho. Unang statement. Andito ako ngayon sa simbahang to, sa misang ito, dahil mahal ko ang Diyos. Pakitaas ang kamay, yung sumasang-ayon. Bahalos lahat. Okay. Pangalawa ho, ang bait-bait nyo. Sana dumating pa si Santa Claus ulit. Pangalawa ho, patuloy akong kumakapit, nagsasakripisyo, o nakikiisa sa aking pamilya dahil mahal ko sila. Bakit parang kumunti? No, ganun pa rin. Okay, maraming salamat ho, pero marami. At pangatlo po, last. Tumutulong ako sa mga nangangailangan dahil mahal ko sila. Diba? Medyo marami pa rin. Okay, loving talaga kayo, ano? Kung puro tama ho yung sagot nyo sa mga statements na yon, sa pangungusap na yon, o kayo ay sumasang-ayon at marahil ay nagagawa nyo yung mga bagay na yan, marahil ay masasabi natin na marunong ho kayong magmahal. Marunong ho tayong magmahal. Na ipapakita ho natin yung ating pagmamahal sa Diyos, na ipapakita din ho natin, na iparamdam ho natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya tama ho ba yung sabi ko sa inyo na kayo ay marunong magmahal, na tayo ay marunong magmahal. Dahil halos lahat dito ay tama o sumasang-ayon sa mga statements na yon. Marunong ho ba tayo magmahal? At naitanong ko yan, dahil ito magandang pagnilayan yung bagay na yan, ngayong panahon ng Pasko, at the same time ho, ngayong kapistahan ni San Juan Evangelista, isang apostol at ebanghelista, na sinasabi na si Juan Evangelista ay isang apostol na lubos na nagmamahal ho sa ating Panginoon. Bakit ito sinabi na lubos na nagmamahal sa ating Panginoon? Dahil si San Juan Evangelista ay yung apostol na hindi ho iniwan yung ating Panginoon. Lalong-lalo na yung ating Panginoon ay nasa paanan ng krus. Yung ibang apostoles, umalis ho.
Pero sa San Juan Evangelista ay hindi ho iniwan yung ating Panginoon. Kaya masasabi ho natin na marunong o kaya hong magmahal ni San Juan Evangelista. Kaya. At napakaganda ho ng kanyang pagninilay tungkol sa pag-ibig. Pero, para ho kay San Juan Evangelista, ang pagmamahal ho ay di lang isang gawain na kaya natin o na ipapakita ho natin sa Diyos o sa iba. Kundi, una sa lahat, o bago ang lahat, nararamdaman o natatanggap po natin yung pagmamahal. Love is not only a verb to do, but a noun to be felt or to be received. Kapag hindi ho natin naramdaman o natatanggap ang pagmamahal, malamang ho, mahihirapan ho tayong magmahal. Di ho natin kakayanin at matapagod ho tayo. Kapag puro bigay na lang ho tayo, puro gawa na lang ho tayo, pero nakakalimutan natin na kailangan din pala nating tumanggap ng pagmamahal, na kailangan din pala nating maramdaman ang pagmamahal. Kaya naisip ko nga ho, yung pagmamahal o pag-ibig ay parang gasolina. No, hindi dahil mahal ang gasolina ngayon, kundi parang ito'y gasolina ng isang sasakyan. Nagagana ho yung sasakyan. Gagaya nyo ating isip, gagana yung ating kalooban, gagana ho yung ating katawan. Kapag punong-puno ho tayo, kapag meron hong pagmamahal sa atin. Pero ganon din ho. No? Minsan nauubos. Kaya maganda na lang yung paalala sa atin. Yung ating Panginoon, ang Diyos, ay unre-refill ng pagmamahal para sa atin. Kaya ngayong turo ni San Juan Evangelista, damhin muna natin yung pagmamahal ng Diyos. Yung kakayahan ho nating ng pagmamahal, huwag ho nating kalimutan, ay yung kakayahan nating magmahal sa ating pamilya, sa ating kapwa, o kahit na sa Diyos, ay nakaugat ho sa pagmamahal ng Diyos. Damhin ho muna natin yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sa isa sa mga sulat ni San Juan Evangelista, sinabi ho niya, "This is love, not that we love God, but that He first loved us." This is love, not that we love God, but that He first loved us. At sa kanyang ebanghelyo ay pinapaalala sa atin yung wagas na pagmamahal ng Diyos sa atin. God so loved the world that He gave us His Son. Bago natin minahal ang Diyos, at bago natin minahal yung ating kapwa, ay minahal ho muna tayo ng Diyos. At yan ho ang lakas natin sa ating pagmamahal. Kaya yung Pasko ay isang pagunita ho ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ng Diyos ay dumating sa atin. Na kung tutuusin, ang Diyos yung unang nagmahal sa atin. God is always with us. Emmanuel. God is always loving us. Kahit anuman ho yung sitwasyon natin sa buhay. At sana ma-realize ho natin yan. Mayroong pagsubok sa buhay, mahal ako ng Diyos. Hindi ako papabayaan. Mayroong hamon sa buhay, mahal ako ng Diyos. Hindi ako papabayaan. Meron akong sakit, mahal ako ng Diyos. Pagagalingin ako. Merong mga problema sa buhay, mahal ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Kaya nga si San Juan Evangelista ay di lang ho siya loving apostle. Nung napakaganda nga ho, isang paalala, yung kanyang sulat sa ating unang pagbasa. Sinimulan ho niya, beloved. Pinaparamdam niya kaagad yung kanyang pagmamahal sa atin. Pero si San Juan Evangelista ay di lang ho loving apostle, kundi the beloved apostle. Damang-dama ni San Juan Evangelista ang pagmamahal ng ating Panginoon.
damang-dama niya, at ganun din po, di nawawala yung pagmamahal ni San Juan Evangelista sa ating Panginoon. Kaya kasi magandang paalala ho yan sa atin. Kasi minsan meron ho tayong pagkasalawahan, di ho ba? Minsan naramdaman din natin na parang nawawala din tayo ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Minsan mahirap po magmahal kapag parang walang pagmamahal ho tayong nararamdaman o walang pagmamahal naramdaman. Pero napakaganda ho na yung pagmamahal, it's not only the thing of the present, but it's also the thing of the past. Bakit ko nasabi yan? Parang sasakyan din yan, pero hybrid. Na habang nagmamahalo tayo, habang ginagamit natin yung gasolina, nagre-recharge pa rin ho. Nagre-recharge yung ating espiritu. Kaya minsan kailangan nating itap. Kung feeling natin na parang nawawalan na tayo ng kakayang magmahal, baka naman mayroong pang naka-reserve dyan. Na sa bawat kabutihan o pagmamahal na ginagawa ho natin, meron ho tayong naiipon na pagmamahal sa atin, naka-reserve. Na kapag naramdaman natin na nagkukulang na tayo sa pagmamahal, yun parang added gasoline o parang battery na magbibigay pa rin sa atin ng kakayahang magmahal. Kaya kung nawawalan, maganda, pwedeng balikan. Bakit ko yung nasabi yan? Kasi nung kami seminarista, pinapaalala ho sa amin ng aming formator. Sabi ho ng aming formator, kung ayaw mo na magpatuloy sa buhay pagkapari, buhay seminarista, dahil parang wala ka nang naramdaman na dahilan para magpatuloy, sabi niya, try mo lang balikan kung kailan parang gustong-gusto mo, love na love mo na magpari, and start all over again. Minsan nauubos, pero sabi ko nga, may naka-reserve yan. At ang Diyos palaging nagre-refill sa atin. At kailangan lang nating gunitain. Kailangan lang nating balikan. Kaya marahil ho, sa sitwasyon ng mga mag-asawa, minsan ba nawawala din? Wala na. Pero mas magandang tanong, kailan ho ramdam nyo na mahal nyo yung bawat isa? Sa magpapamilya, minsan nagkakatampuhan din, nag-aaway din. Walang-wala na ba? O maganda naman sigurong balikan lang kung kailan damang-dama nyo yung pagmamahal sa bawat isa at magsimula muli. John the Baptist is not only a loving apostle, but a beloved apostle. At sana ganun din ho. Hindi lang ho tayo loving na nagmamahal tayo. Kasi sa bawat araw ng ating buhay, ramdam ho natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ulitin ko ho, tama o mali, andito tayo ngayon sa simbahang to, sa misang to, dahil minamahal tayo ng Diyos. Mas tama ho yan. Patuloy tayong kumakapit at nakikiisa sa ating pamilya dahil minamahal ho nila tayo. Mas tama po yun. Tumutulong tayo sa nangangailangan dahil minamahal ho nila tayo. At mas tama ho yun. We are not only loving children of God, but more importantly, we are beloved children of God.